Hello, good morning mga kasi farming. So welcome back po sa ating channel. At ngayon pong umaga mga kasi farming ay talagang sobrang maulan po dito sa amin ngayon. So naririto tayo sa ating mga talong. At kami po ngayon ay mamimitas ng atin pong mga talong. At ito na nga mga kasi farming yung pipitasin natin. Ayan. So yung isa po dyan parang medyo napaso sa init. At ngayong umaga mga kasi farming, itong mga talong po natin, ito na po yung ikatlong pitas po natin. So nakaraan nakapitas tayo dito ng unang pitas natin ay nasa 15 kilos, sunod po ay nasa 42 kilos, at ngayong sunod na pitas naman natin ano na pala ito, ikaapat na po pala natin ito mga kasi farming. So itong pangatlo ay nasa 80 kilos at ngayon naman po ang ikaapat. So titignan po natin kung gaano po karami yung mapipitas po natin dito. Pero sa ngayon po, ang unahin muna natin yung pipino. So baka hindi ko na rin po gaano mabidyuhan yung ating pagpitas po sa pipino dahil nga po sa patuloy pong umuulan dito sa atin. So mamaya maya uulan na naman. Kaya yan po mga kasi farming, abang-abangan nyo na lang po mamaya yung atin pong pamimitas dito sa ating mga talong. Pero sisikapin po natin na maipakita po yung pagpitas namin sa ating pong mga pipino at mga sitaw. So tara mga kasi farming, punta na tayo sa ating mga pipino. So ngayon po mga kasi farming, nandito na tayo sa ating mga tanim na sitaw at sa kasamaang panahon. So dahil nga sa malakas po yung ulan, at ito po ang nangyari sa atin pong sitaw ngayon. So dahil malakas yung hangin, ayan, natumba po yung ating dalawang idas. So marami pa namang bunga ito. Yan, yung dalawang idas po natin ay nabunot dahil lumambot po ng husto yung lupa. So amin po itong ibabangon yung ating mga sitaw para po ma-recover natin. So sayang, oh, natumba dalawang plat. Buti na lang ito pong nandito ay hindi po nadamay o hindi po bumigay itong anim na plat po natin. So ito, namimitas na po tayo ng sitaw, itong aking bibi. So ayan, oh. Ayan, oh, maganda ng bunga niya. So ito, kaya nga kung nagkataon lang talaga naubos talaga. So ito po, yan, oh. So nakaraan po nag-spray tayo dito ng fungicide at saka insecticide kasi meron pong mga uod na kumakain sa ating mga sitaw. So ngayon okay naman, kita natin na medyo yan, okay na po siya, oh. Wala na pong mga ganong sira itong mga sitaw po natin. So hopefully na magtutuloy-tuloy dahil napakarami pong bulaklak ng ating pong sitaw. So sa ngayon, ito talaga yung pinaproblema natin, yung natumba po na yan. Tara, diretso po tayo mga kasi farming sa atin pong mga pipino. So kailangan din po natin na mamitas ngayon dahil yung pipino natin, siyempre mabigat po yung dahon, mabigat yung bunga, delikado din po sa ating mga tanim na pipino. So nakaraan po natumba din po yung halos kalahati o hindi na rin naabot ng kalahati sa isang linya ng pipino po natin. Ito na po siya. At kahapon po ay yan, oh, marami na naman tayong pipitasin. So araw-araw po ang pitas namin dito mga kasi farming sa ating mga pipino. So muli po, ano, ang variety po nito ay Legacy F1. Ano siya, makapal po siya pag magdahon. So ito, yan po, napansin po natin, pansinin niyo po, yan, natumba po yan hanggang doon po yan. So ang ginawa po natin mga kasi farming ay naglagay na po tayo dito ng brace. So naglagay tayo ng mga harang. Ayan, oh. So ngayon ito sa kabila, ganun din gagawin po natin dito. Lalagyan din po natin ito ng mga harang dito ng brace nya para hindi po matumba itong ating mga pipino. So ayan yung mga bunga nya, oh.
Yan, sa ilalim. So ayan po mga ka-farming. Ako po ay mamimitas po muna. Hindi ko po muna siguro ma-update sa inyo yung pagpitas ko. Yung bunga na lang po mamaya dahil sa pagpitas natin dito sa ating mga pipino, mag-isa lang ako dito. At yung bibi ko ay nandoon sa ating pong sitawan. So hiwalay kami. Wala pong muna mag-video dahil kailangan po natin mapitas kaagad dahil baka mabutan na naman tayo ng sobrang lakas ng ulan. Baka po matumbay yung mga tanim po natin. So kita na lang tayo mamaya uli mga ka-farming. So ayun guys, nakapitas na po tayo ng ating mga pipino. Pero hindi pa po tayo tapos. So hanggang doon sa dulo, hindi pa po natin napitasan. Ano pa lang, ilang linya pa lang itong aming napitasan po. So ito na yung mga pipino natin. Doon nakalatag na. Mayroon din pong kumukuha ng ating mga pipino habang tayo po ay namimitas. So ito yung mga pipitasin natin. Ito, yan. So ito, sunod-sunod po yung kanyang bunga dito sa taas. Yan. So lampas taon na po itong ating mga pipino. At dito sa ilalim, ayan. Ayun, sunod-sunod po yun. Yan yung mga bunga niya. At marami pa po. At marami pang mga maliliit. So katulad po nito, yan. Ito. So yan, mga maliliit na bunga, mga kasunod sa taas. Yan. So kakaabono lang din po natin dito sa pipino po natin. Yung sitaw hindi na po tayo nag-abono dahil sobrang maberde na po yung sitaw. So itong mga pipino ay nabunuhan po natin at nag-spray din tayo dito ng fungicide. So kung mapansin kasi natin, meron na pong mga spotted. So may mga dilaw-dilaw, pero ito matandang dahon lang ito siya. Pero may nakita na po tayo ditong mga spotted sa atin pong mga pipino. Ito yung tinatawag po na downy mildew. So ayan, tuloy-tuloy lang po kami sa pamimitas po. Tuloy-tuloy din yung pag-ulan dito, pero buti na lang hindi po ganong kalakasan. So ayan mga ka-farming, tuloy muna ako sa pamimitas ng atin pong mga pipino. So ayan guys, binabangon na po itong ating mga sitaw. So ito ay hindi pa napitasan. Kasama natin ito sila ante. So sila uncle, nagbubugsok dito ng kahoy para po mayroon pong pundasyon itong ating mga sitaw. So dahil sa bigat po ng ating mga sitaw at lakas ng ulan, kaya bumigay po itong dalawang balag natin, itong dalawang sitaw. So ito hopefully medyo ramdam natin na nagatagilid na rin itong mga ibang sitaw natin. So sana po ay magkalma muna yung ulan, pero lalagyan na po natin ng puste. So narito yung ating mga ka-farming. Ayan. Kailangan sa sunod kill yung puste natin, yung pangmalakasan na. Kawayan. Pang buhay, lingguhan lang. Ay, buwan na. Buwan pa lang. Kaya sa sunod kailangan pangmalakasan na. Ganito siya, basta meron lang sa pounder na mga kahoy. So ayan po, ayan. Pitas tayo ng sitaw. Ito na po mga ka-farming, ang atin pong napitas na ating pong mga pipino. Yan, medyo marami-rami po yung ating napitas ngayon. At ito naman po yung kahapon na pinitas natin. So ito kahapon hindi pa natimbang yan. At ito, so estimated po namin ay mahigit po ito sa 100 kilo yung atin pong pipino ngayon. At didiretso na tayo doon sa atin pong talungan. Nandun na rin po yung ating manigpitas po natin. So yun nga lang, medyo mababa talaga ang presyuhan ng pipino natin dito. At ayan, mayroon pa rin tayong pipino na pinitas natin ito.
Ngayon po ay araw ng Huwebes. So ito pinitas po ito nung Martes. So Martes, Merkulis, Huwebes. So pangatlong araw niya na. At ang kagandahan lang po mga ka-farming, itong pipino, itong Legacy F1 ay matibay po ito siya. Hindi po madaling mahinog or hindi po madaling lumambot. At isa pa dyan, pinipitas kasi natin na mura pa yung ating mga pipino, yung katamtaman ng laki, kaya hindi po siya madaling mahinog. So ngayon, ito na yung ating pong mga kasama na namimitas ng ating pong mga talong. So malalaki po ang bunga ng ating mga talong po dito mga ka-farming. Yan po. So ayan po yung mga bunga niya. So ang iba nag-overdue na. Parang dahil ayan sobrang laki po ng mga bunga. So ano Mac? Siya mga ka-farming, ang lalaki ng bunga. So napakasarap pong mamitas kapag ganito po yung ating mga talong, ganito yung bunga ng talong natin. So kakaabono lang din po namin. Ayan po yan. So kakaabono lang din po dito sa atin pong mga talong. At hopefully na ito ay mas yumabong, mas lalo pang lalago itong mga talong po natin. After po dito mga ka-farming na tayo po ay makapagpitas na ng ating mga talong. So mamayang hapon po tayo po dito ay mag-i-spray sa ating mga talong. So ito po yung kagandahan kapag tayo po ay nagbabawas po ng mga dahon at saka yung mga maliliit na suhi sa atin pong mga talong. Ang pinakaunang advantage po dito, yung malinis yung ilalim. Pag nag-spray tayo, tagusan po mga ka-farming sa ilalim. So ang isa po sa magandang rin po advantage nito yung protina, yung sustansya po na nasisipsip ng ating mga talong, yung mga abono na binibigay po natin tulad po dito, yan. So didiretso na po sa taas. Yung mga dahon po na nakakapagsipsip pa ng mga pataba, hindi na siya makakakuha ng sustansya dahil tinanggalan natin. Direkta na po yan dito sa ating mga talong mga ka-farming. So kung mapansin nyo, yan, ang lalaki ng bunga ng ating mga talong. So dahil nga po yan sa ibinigay po nating sustansya, yung mga pataba po sa ating mga talong, kaya kung bakit po yung ating Calixto F1 ay malalaki po yung bunga nya. So yan po yung advantage mga ka-farming kung bakit kailangan po natin mag-pruning o magbawas po ng mga dahon sa ating mga talong para po yung sustansya ay diretso sa atin pong kabunga ng mga talong po natin. So sa isang daanan natin mga ka-farming, yung dalawang linya ng ating talungan. So kalahati pa lang Mac. Kalahati pa lang ay puno na yung ating basket. So ibig sabihin mas marami-rami itong bunga na ibinigay niya ngayon kaysa nung sa unang mga pitas at hanggang pangatlo. So ito yung pangapat na po nating pitas mga ka-farming.
po mga kasi farming oh. Lalaki po ng ano ng bunga ng atin pong mga talong. Mga haba, lalaki. So ito pa isa. Oh. Masarap po masarap po mamitas ng talong kapag malalaki yung bunga. At kapag malinis po yung atin pong mga talungan, so hindi po tayo mahirapan mamitas, hindi po natin kailangan pong hahanap-hanapin pa natin sa ilalim. So ito dahil maaliwalas po, kaya madali tayong makapagpitas. Halos kalahati na. Dito pa lang tayo, hindi pa tayo nakaabot sa kalagitnaan. Masinot nga. Kamanot ka sa mga plat? Dua ito pag bitaw. Wow. So ayan po mga kasi farming, yung mga unang pitas natin. So mahaba-haba pa yung atin pong pipitasin. Marami-rami pa tayong pipitasin po sa ating mga talong. So hopefully na halos mapuno natin ito yung ating lalagyan po dito.
So ayan, balik po muna ako doon. So ayan guys. Pumapatak na naman yung ulan po. Tuloy-tuloy na po talaga yung pagbuhos ng ulan po dito sa atin. So blessing po yan. At ito na yung ating mga talong na napitas po natin, pero hindi pa kami tapos mamitas ng ating pong mga talong. So yung sitaw po natin, ito na rin. Amin po itong babalasahin. So atin pong pipiliin pa po yan, kaklasify pa natin. At yung atin namang mga pipino, ito na. Tapos na po namin na punasan. At yan nga, ay papatuyo-tuyo natin ng konti dahil para hindi siya masyadong magpawis sa loob ng plastic. At ngayon ay nagluluto kami dito. So ito si Ante. So siya po ay nagluluto ng amin pong masarap na ulam. Ang ulam po namin ay ito, isda, talakitok at saka itong kulitis. So itong ano ba tawag sa iba? Sa kulitis, kujapa. Kujapa. So ayan, kumukulo na rin yung amin pong ano ito, Ante, ano ito? Ano yan? Ha? Isda na yan. Isda na ito. Wow. Ito na ba yung sinigang? Yun oh. Yun. Are. So ayan, malapit nang maluto yung ating ulam at kakain na po tayo mamaya. So God bless dahil marami-rami yung ating pong pitas ngayon. Yung ating mga talong. So hindi pa natin malaman kung ilang kilo po ito. Pero estimated po namin, aabot po ito ng mahigit 100 ng ating pong mga talong po ngayon. Yan. Ayan, sige. Marami na tayong talong. Yun, nagabundok na yung talong natin. Thank you. Thank you Lord. Thank you sa biyaya po. So ayan po mga ka-CE Farming. Tapos na po tayo sa pagbalot ng ating mga talong. At ngayon po ay nakakuha tayo ngayon dito na nakapagbalot po tayo ng tag 15. Ito 5. So mayroon pa tatlo doon, 8. So 120. Ito po ay 12, 132 plus yung itininda ng aking pong bibi na 35 kilos. So plus 5 kilo po kanina. So sumatotal po yung ating class A ay 172 kilos. Ito naman mayroon tayong 10 kilo na class B natin. So ang lahat-lahat po ng ating napitas ay nasa 182 kilos po mga ka-CE Farming. So ito mayroon tayong konting reject po dito. Hindi na po natin tinimbang. Yan, may konting reject po tayo dyan. At yan, ulitin ko lang. Ito yung sitaw natin ay 10 kilo. At yung atin pong mga pipino, ito po yung ating pipino ay nasa 180 kilos yung ating good. At mayroon tayong 10 kilo na class B. So actually ito mayroon sa loob dito. Yung class B dito nasa ano lang, halos 4 na kilo lang. Dinagdag ko lang dito sa may good na 6 na kilo. So ginawa lang natin itong class B. So mapapansin nyo, ayan oh. Yan, kaganda pa. So yan po ay good po yan sa ilalim. So 190 kilos po lahat yung ating pipino. So God bless po mga ka-CE Farming. Yung atin pong napitas ngayon na medyo marami-rami po. So ayan po mga ka-CE Farming, hanggang dito na lang po muna ang atin pong update sa ating pong mga tanim na gulay. At kasalukuyan po kami ngayon na nag-aayos ng atin pong mga gulay. So yung sitaw na natumba, atin na pong naitayo. At ngayon naman po ay naglalagay kami ng mga brace sa atin pong mga tanim na gulay. So ayan, babalik lang po kami uli. So tayo po ay magbabalik at ipakita po namin muli yung amin pong mga iba pang mga gagawin pa natin dito sa ating mga gulay. So sana po patuloy po kayong sumuporta sa ating YouTube channel at nang maibahagi din po namin sa inyo ang amin pong mga konting kaalaman kung paano po mag-alaga ng atin pong mga gulay. So muli po mga ka-CE Farming, God bless po. Happy farming.